Isang sapat na gamit para sa pang-araw-araw na may kasamang isang malakas na makina na hindi magpapatinag sa lahat ng mga kasabayan sa kalsada. Ang bagong modelo na makikilala nyo sa pagkakataong ito. May 8 upuan na para sa 8 pasahero at naglalaman din ng maraming modernong mga katangian pagdating sa pangseguridad, pangkaligtasan at pagiging komportable nito. Ang bagong modelong inilabas ngayon sa bansa na pinakamabilis na yata na SUV car na makikilala mo sa pagkakataong ito. Ang pinakamakasahang utility hindi lang sa pabilisan kundi pati na rin sa palakasan, kasama ng mga nilalaman na tanging iyong kamamanghaan, at yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update na lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ikalimang henerasyon na ng isa pang pinakamagandang modelo ngayon sa bansa na 8-seater crossover SUV car na isa rin sa ipinagmamalaki ng American automaker brand, ang Ford Explorer. Ngayon sa bagong pag-re-update nito sa makabagong design at teknolohiya ay mas ginawa ring mahusay sa kalsada mula sa exterior design hanggang sa internal specs and features na meron ito. Ay siguradong mamamangha ka sa kung ano ang meron sa modelong ito. Well, bago pa tayo mapunta dyan, bigyan muna natin ng malinaw na background ang isang ito. Inilabas ito sa unang bersyon noong 2011 pa, hanggang sa nasundan ng ilan pang mga naging bersyon nito dahil sa pagpatok ng isang maaasahang utility na hindi lang pampamilya, pangkargo din at panghakutan, sapagkat kaya nitong magkarga at humila ng mabibigat na bagay na hanggang sa 5,800 plus pound o katumbas ng 2,630 kg na bigat. At meron itong dalawang klaseng powertrains sa makina na pagpipilian, isang 2.3 liter EcoBoost engine at isang 3.5 liter V6 engine sa magkaibang variant. Kaya ang high speed at lakas nito ay halos walang katulad, pero ang nasa Pilipinas ngayon na versyon ay ang 2.3 liter engine capability lamang. Bukod pa dyan, kung papansinin ang external, di hamak na may kalakihan din ang buong body size nito. Makikita ang itsura na may isang front bumper chrome accent grille radiator na naka-honeycomb design at sa ibaba ang dalawang line shape fog lamp at medyo simple lang ang dating nito. Ang Ford Explorer ay may mga naka-LED type na ilaw sa harapan at likod, kabilang ang pinalakas na headlamp, daytime running light, fog light, tail lamp na pare-parehong LED light na rin. At sa buong body design nito, parang complete set ng body kits sa kabila ng pagiging malaki nito ay may mga nakakabit na ring front and rear fender cladding, front and rear bumper skirt at side skirt garnish. May mga built-in roof rail na rin para talian ng mga gamit o kabitan ng mga roof rack. Meron din itong built-in rear spoiler at shark fin antenna for better aerodynamic. Ang mga gulong nitong Ford Explorer ay may kabuwang sukat na 255 by 55 R20. Naka-tubeless at alloy wheels na rin ito. At ang ikinabit naman na chassis frame and suspensions nito ay mga bagong piyesa mula sa engineering manufacturer at ibinase sa konsepto ng disenyo nito na nababagay sa laki, bigat, kapasidad at sa mga klase ng kalsadang tatahaki. Siyempre pwede rin sa malulubak at mababatong kalsada itong Ford Explorer dahil sa ginamitan kasi ng MacPherson strut sa front suspension at isang matibay na multi-link suspension na may kasamang mga coil spring para sa pagpapaganda ng bounce nito at may shock absorber. Pagdating sa braking system, ang front and rear brake nito ay parehong naka-disc type, kaya asahan mo na ang mahigpit o matinding kapit nito kung sakaling maipipreno ng biglaan. Pagdating sa kabuang mil, itong bagong Ford Explorer mga kaibigan ay pinapagana naman ng isang 2.3 liter gasoline engine. Ito lamang ang variant na nasa Pilipinas na naka 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at nakakonekta ito sa isang 10-speed na automatic transmission type. Hindi ka bibitinin sa dami ng gear shifting dahil nga sa naka 10-speed at naka 4-wheel drive pa. Kaya napakalakas nitong humataw. Kaya nitong gumawa ng 299 horsepower sa kada 5,500 na RPM at 420 Nm ng torque naman sa kada 3,500 revolution per minute. Ang average top speed nito na nagagawa din
ay umabot naman ng 220 to 230 km/h. Marahil magtataka ka sa bilis na yan. Yan ay nagagawa lang para sa highway at maluluwag na kalsada. At itong modelo pa lang ata ang nakakapagtala niyan. Kung meron man iba ay sabihin nyo sa comment section natin kung ano yon. May fuel tank capacity itong Explorer na 70 liters. Kumukonsumo naman ng 12 km per liter. Not bad kasi kahit papano ay matipid-tipid na rin naman yan sa modelong gaya nito na may kalakihan. At pagdating naman sa steering wheel type, gaya ng normal vehicle na may malaking kaha at mabibigat na tires, ginamitan din ito ng power steering na rack and pinion upang nang sa ganun ay hindi ganun kabigat dalhin at hindi rin basta-bastang madidisalay ng pagmamaneho mo. Lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak. Sa tulong ng mga ito, adjustable din ang steering column na kung saan bibigyan ka ng komportableng pagdadrive at manageable na paggalaw. Sinamahan pa yan ng tilt and telescopic na steering column at electric power na rin. Kaya ang turning radius nitong modelo ay umaabot naman ng 5.9 meters. Pagdating naman sa interior specs, meron itong upuan na naka-leather cover seats, electric power adjustable at auto folds. Mga 8 na pasahero ang komportableng makikinabang nito. May mga kasama itong USB port o outlet na saksakan ng gamit o gadget na lobat dito sa loob. Madali ang access sa kung saan paman. Meron din itong ambient light para sa mga ilaw ng speaker, dash trim, cup holder at car control knob. Para kahit nakapatay ang main light ay kitang-kita mo pa rin ang mga bagay na madalas ginagamit sa loob nitong sasakyan. At pagdating naman sa komportableng pagsakay, ano pa nga bang hahanapin mo sa bagong Ford Explorer na to? Bukod sa napakaluwag na legroom, interior base at may malaking compartment storage, meron din itong aircon system na sobrang high-tech na rin dahil naka-tri-zone automatic climate control system na nagtatakda sa kanya-kanyang temperature depende sa posisyon ng mga air vents. Kaya ang bawat preference ng pasahero nito pagdating sa aircon ay mamimit ng sistemang ito. Halimbawa kung may mga kasama kang lamigin, pawisin at initin, yung gusto lang ng fresh air, magiging komportable at maayos ang bawat pagsakay ng kada individual sa loob nitong sasakyan dahil sa mga natatanggap na kanya-kanyang temperature, lamig, init sa loob nito. Kasama rin dyan ang mga heater, accessories, power outlet, mga USB port charging sa kada upuan, may kasamang wireless charger na rin, maraming bottle and cup holder at marami pang iba. Nakakilis operation na rin ito at power door lock. Kasama ang mga bulsa sa harap at likod sa bawat gilid at likurang seat nito. Itong modelo ay nilagyan na rin ng isang adaptive cruise control system na nagpapagaang sa bawat biyahe, matatraffic o malalayong lugar. Dahil kaya ng sistemang itong gayahin ang galaw at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan mo, kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal nito. Kapag na-sense ng radar ang mga sasakyan na nasa unahan, ay kusa itong gagalaw alinsunod sa galaw, takbo at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan natin. Kasama pa sa ilang mga aspetong makikita mo sa loob nitong Ford Explorer ay ang 8-inch size display touchscreen infotainment system nito para sa magandang libangan habang tayo ay nakasakay dito. Sinamahan na rin yan ng Apple CarPlay at Android Auto kasama ang magagandang tunog ng sounds na nanggagaling naman sa 12 speaker nito mula sa harap at likurang bahagi. Meron din itong mga kasamang connectivity gaya ng FM and AM radio, Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, voice control at navigation system. Sinamahan din itong bagong Ford Explorer ng safety and security features tulad na lang ng Advanced Roll Stability Control System na tumutulong para hindi mawala ang kontrol ng manubela once na ang sasakyan ay maidaan sa madudulas na kalsada. Kasama rin sa safety features nito ay ang Evasive Steering Assist na tumutulong para maiwasan ang anumang banggaan o pagkabangga sa mga biglaang humihintong sasakyan na nasa unahan mo. Ito rin ay sumusuporta sa brake force
kapag ang pagkabangga ay hindi pa rin maiwasan sa pamamagitan ng preno, ay madali mong maiiwas ang manubela nito para hindi tuluyang mabangga ang mga sasakyan na biglang humihinto sa harapan. Sinamahan din ito ng lane keeping assistant, pre-collision assist, automatic emergency braking para sa sapat na suporta for emergency at sa mga kolisyon. Ito ang mga maaasahang mong advanced safety measure habang ikaw ay nakikipagsapalaran sa loob ng kalsada. Kasama rin sa mga particular safety features nito ang rear cross traffic alert na para naman sa mga pagpapaatras, lalo na kapag may biglaang dumarating na sasakyan sa likuran na hindi mo nakikita, ay kusa rin itong hihinto para nang sa ganun ay hindi maatrasan. Meron din itong blind spot monitoring system. Makikita ang monitoring nito sa gilid ng side mirror na kung saan binabantayan ng biglaang pagsingit o pag-overtake ng mga kasabayan natin sa kalsada. Sinamahan din ito ng ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Iniwasan ng sistemang ito ang anumang aksidente o pagkamatay dahil lang sa pagkabangga o pagkawala ng kontrol ng sasakyan na minsan ay hindi mapipigilan. Sa advanced safety features na ito na ADAS ay pinapanatili ang kapanatagan at pagiging confident ng kahit na sinong magmamaneho nito sa pamamagitan ng automatic na paghinto sa mga pedestrian lane at mga traffic sign dahil nare-recognize nito sa mga sasakyang biglang sumisingit na lamang sa gilid at nag-overtaking at sa mga biglaang tumatawid sa mga alanganing lugar. Ang sistemang ito ay talagang maaasahan mo pagdating sa mga bagay na yan. Kasama ang alin pa sa mga sumusunod, gaya ng hill start assist control, para naman sa mga paahon na kalsada. Kapag na-traffic ka, ay kahit hindi mo natapakan ng brake, kusa naman din itong hihinto. Meron din itong kasamang downhill assist, na para naman maiwasan ng mabilis na pagtakbo once napababa na ng bundok. Mas maayos ang kontrol ng manubela gamit ito. Meron din itong kasamang emergency stop signal. At kasama rin dito ang mga safety features para naman sa pagpapark. Bagay na bagay sa mga beginner at hindi pa sanay magpark sa mga alanganing sitwasyon na kung saan maliit na lang ang space para pagparkan. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng parking assistance system. Meron itong kasamang parking sensor, mga rear camera, front and rear bumper sensor, at isang 360 camera view monitor. At kung pag-uusapan naman ang brake force nito, sinamahan din yan ng mga suportang sistema para sa pagpapaganda ng paggamit ng brake. Gaya na lamang ng anti-lock braking system o ABS. Kasama rin dito ang EVD o Electronic Brake Distributor naman na nagpapalakas ng kapit pa. Sinamahan pa yan ng brake assist, emergency brake at auto stop na gumagana lang sa mga sitwasyon na kung saan kinakailangan natin ang mga sistemang ito. Meron din itong mga basic safety features na madalas na rin natin nakikita sa ibang mga modelo. Kaya ng pagkakaroon nito ng front and side impact beams, ISO fixed child mounts, maraming airbags sa driver, passenger, curtain airbags at sa iba pang bahagi nito. May mga kasama na rin itong seatbelt sa kada upuan at marami pang iba. Siguro naman ay makakampante ka na sa kung ano ang meron sa mga safety features ng modelong ito. Depende na lang talaga yan sa magdadala. Pwede mo rin itong gamitin sa off-road. Bukod pa kasi sa 4-wheel drive, ay meron din itong safety features na para sa pang off-road na rin. Ang traction control system at isang stability control para maiwasan ng pagkadulas, pagkawala ng balanse o pagmamaniobra sa kalsadang biglang mga pakurbada o mababato. O kaya naman kung may babiyahe mo ito sa masamang panahon, ay safe ka nang gamitin ang bagong Ford Explorer na to. Hindi rin basta-bastang mananakaw yan. Sakali namang iiwanan mo sa labas ng iyong bahay at hindi sa loob ng iyong parkingan. Meron kasi itong mga security features na kung saan iniingatang maigi ang sasakyan kahit unattended tayo 24/7. Meron itong mga particular security measure gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system, anti-theft alarm at anti-theft device. Kahit gamitan pa ng mga electrical procedure o anumang bagay para galawin itong modelo ay siguradong hindi magtatagumpay. Kasama rin sa baganda sa modelong ito ang kalakihan na rin
Nakakatakot kumbaga at hindi basta-bastang didikitan ng mga maliliit na kasabayan. Sa pagkakaroon ng malaking sukat nito, may lapad ito na 2,268mm at buong haba na 5,049mm. At ang buong taas naman nitong Ford Explorer ay nasa 1,783mm. May ground clearance ito na 208mm. Kaya kung may dadaan mo man sa matutubig na kalsada ay kakayanin pa rin. Meron itong wheelbase size na 3,025mm. At ang seating height nito ay nasa 7 to 8 seats. Meron itong fuel tank capacity na 7 liters. Kaya malayo-layo na rin ang mararating mo niyan. Para sa kabuwang presyo, ito ay inilabas sa bansa sa halagang 3,298,000 pesos dito. Meron itong isang bersyon na mas mataas na makina na 3.5 liters. Pero wala pa dito sa Philippine market. Kung magkakaroon man ito, I think mas mamahal ito ng kaunti dito. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-comment ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Pa-hit na rin ng like button para makatulong na rin sa channel natin. Bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mag-click ng subscribe button pati na ang notification bell para naman mapigita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin na opinion o comment mo sa ibaba. Kung may mga tanong ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasiguro na masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!